Good evening po everyone. I hope you had a great week and sana po ay mas maging productive and fruitful ang natitirang mga araw sa linggo na to para sa inyo. Thank you for listening sa short na message na ito. So, as we all know, marami po sa mga bata ngayon, mga anak, inaanak, kamag-anak na nagpe-prepare sa isa sa pinakamalaking events sa kanilang mga schools. Ito ay sineselebrate natin sa Pilipinas every August, ang Buwan ng Wika. I'm sure marami sa atin ang familiar sa Buwan ng Wika. Basically, pinapagmalaki natin ang sariling atin, ang wikang Pilipino. Isa sa pinakamalaking misconceptions na napapansin ko tungkol sa Buwan ng Wika or sa wikang Pilipino ay hindi nabibigyan ng pansin o respeto ang iba pang language ng Pilipinas. And nakafocus lang sa Tagalog since yun ang pinagkasunduan ng gobyerno na gawing national language. And dahil doon, nagkakaroon ng mga conflict, away, misunderstandings, yung mga different parts ng Philippines. Pero one thing na napapansin naman natin ay pag nagta-travel tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ay ma-appreciate natin yung diversity, yung pagkakaiba ng ating mga lingwahe, yung mga idea na yung lingwahe ng mga Ilonggo, yung Hiligay nun, ay pag nag-aaway sila, para bang malambing pa rin pakinggan. So, example lang yun. So, through these example, nagkakaroon tayo ng appreciation sa beauty, sa uniqueness, sa paggamit ng iba't ibang lingwahe sa Pilipinas. Which kind of brings us to the topic na gusto kong pag-usapan natin, ang paggamit ng lingwahe according sa Bible. You know, isang part ng pag-appreciate is yung pagkakilala or pagkakaalam kung paano gamitin ng tama ang lingwahe. Ang topic po natin today ay related sa verse na ito. Marami pang verse akong nakita, pero nagre-revolve lang naman sila sa isang topic. So sa first, sa chapter 25 ng Proverbs 25, verse 11, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Maraming ways na pwedeng paggamit ng language. Sa pag-encourage, prophesy, minsan pag-healing. Sometimes, pwede din siyang gawin sa opposite. Magamit to destroy, to bring ruin, makasakit. Dito sa Proverbs 25, verse 11, yung buong chapter ay parang naglilist lang naman sila ng mga statements ni King Solomon, mga advice on wisdom, how to interact with people, and isa lang tong verse na to sa lahat na yun. Pero I think nag-hold din siya ng importance. Medyo vague yung verse on its own. Pero in simpler terms, tinutukoy nito yung pagbigkas ng tamang bagay sa tamang oras at tamang lugar. Kumbaga parang mas may dating or impact. Some situations require us to speak only when absolutely necessary. May mga times din na tayo ay kailangan ay nakikinig lang or nag-observe lang. And not all the time ay tayo ay nagsasalita. Pretty much yun yung point ng verse na ito. And yun yung pinag-uusapan dito sa verse na to. Ito namang susunod na verse na napansin ko rin is Ephesians chapter 4 verse 29. Sabi ay, let no corrupting talk come out of your mouths, only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And in the same vein, dito naman sa chapter na to, sinasabi na dapat ang lumalabas lamang sa ating mga bibig ay ang mga encouraging words and uplifting words, just like how Jesus did. And as Christians, I'm sure naman na naintindihan na natin to. Very simple, very straightforward lang siya. Pero as mentioned earlier, despite having these values and being in a predominantly Christian country, may mga times na
magkakaroon talaga ng misunderstandings and conflict amongst countrymen or people in general dahil lamang sa language or sa hindi tugma ng lingwahe. Minsan up to the point na out of control na natin sila and we can only leave it up to God. But through this, God has given us faith as it had been prophesied in the midst of all the chaos, tribulations. Dito sa Revelations, chapter 7, verse 9, sabi ay, there is an uncountable multitude of people from every nation, tribe, people, and language standing before the throne of God and the Lamb, which is Jesus. So, dito sa verse na to, merong sense of unity and worship na paparating, na parang in the future, ito yung mangyayari. From every nation and tribe, iisa yung pinipraise natin, si God. And then, to support that, last verse na nakita ko is yung 1 Corinthians chapter 14, verse 10. Undoubtedly, there are all sorts of languages in the world, yet none of them is without meaning. So, pretty much, pag pinagsama natin yung dalawang verse na yun, mapapansin natin na lahat ng lingwahe, kahit iba't iba pa yan. Sa Pilipinas, for example, maraming lingwahe sa loob lang ng Pilipinas. Pero lahat sila ay ginagamit para i-praise si God. So yung buong passage naman dito sa Corinthians, dito sa buong chapter, nagtatalk about sa proper use ng spiritual gifts. Mostly yung tongues and yung prophecies. Pero ang pinaka-focus nila is yung pag-convey ng properly yung message ni Lord. Mas maganda daw gamitin yung language na naintindihan ng nakakarami. Yung verse mismo, pinapag-usapan yung significance ng lahat ng languages na as mentioned before, my sense of unity and worship amongst all the people of the world. So there's something to look forward to. Kahit na minsan, nagta-travel tayo and hindi tayo nagkakaintindihan, there's hope na in the future, lahat tayo we're all gonna be praising God. So, thank you all. To end it all, please join me in prayer. Let us pray. Lord, I pray na meron kaming makuha dito, kahit onte, sa message na nabahagi mo sa amin ngayon. I pray that sa buwan ng wikang ito, sa month na ito, mas ma-appreciate namin ang lingwahe ng Filipino at iba't ibang lingwahe sa Pilipinas at sa buong mundo na rin. At ang mga uses nito sa pag-praise and worship sa inyo. We pray all this in Jesus' name. Amen. Thank you po. Good night.